Anong version? Hebrew 4:11. So, babasahin ko. Ang sabi rito, let us then do our best to receive that rest, that no one of us will fail as they did because of lack of faith. So, yun ang sabi ng Bible. Do your best. So, nung Sunday ay nagkaroon tayo ng mga points. Okay? Ano yung ating point number 1 kung natatandaan natin? Ayan. So, ang number 1 natin is do your best to keep the Word of God in your heart. Yan, napaka-importante niyan. Kung gusto natin na manatili tayo sa Diyos, dahil ang sabi ng Bible, if you abide in me, you abide in my words. Yan. Kung nananatili tayo kay Jesus, nananatili tayo sa kanyang mga salita. Okay? So yan. Number 2, ano yung number 2 natin? Do your best to obey Christ. Yan. So ang talata natin dyan ay Philippians chapter 2 verse 12 hanggang 13, na kung saan doon sinabi, kahit wala na nakatingin sa atin, kahit walang nagbabantay sa atin, do our best to obey God. Okay? To obey Christ. Okay? So, nasa atin yan. At alam ng Diyos ang ating ginagawa kung tayo ba talaga ay sumusunod sa Kanya o hindi. Okay? Nasaan man tayo, kahit hindi tayo nakikita ng mga lingkod ng Diyos, pero nakikita tayo ng Lord. Diba sabi nga sa Bible, sa Hebrew chapter 4 verse 13, isa tayong bukas na aklat. So technically, hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Isa tayong bukas na aklat. Sa number 3, ayun, do your best to keep your faith until the end. Dahil yan yung great concern ni Christ, na ang bawat mananampalataya ay kaya ba nating panatilihin na tayo ay nananampalataya hanggang dulo, hanggang sa dulo ng ating buhay. So, dalawa lang naman yan. It's either mamatay tayong sumasampalataya, kagaya ng mga heroes of faith doon sa Hebrew chapter 11, namatay sila until their last breath, sumusunod sila sa Lord. Or, abutan natin ang ating Panginoong Hesus. Okay? So, kasi ang concern ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, abutan pa kaya niya tayong sumasampalataya o may abutan pa kaya siyang sumasampalataya. Number 4. Ayun. Do your best at loving others. So, sa mundong ginagalawan natin, mahirap ipairal ang pag-ibig. Dahil sa mga taong iba ang response sa kabutihan kung minsan ng mga tao. So nasanay kasi tayo na dito sa mundo, kapag ginawan ka ng mabuti, gagawan mo rin ng mabuti. Pero kapag ginawan ka ng masama, usually ang initial reaction ng tao masama din. Pero ang sabi ng Panginoon, para maging ulirang anak tayo ng Diyos, according to Matthew chapter 5 verse 43 hanggang 48, magmahal tayo kahit yung mga kaaway natin o yung mga taong umaaway sa atin ay ibigin natin. At yan, mahirap yan intindihin ng iba. Anyway, ang sabi ng Bible, ang pag-ibig ng Diyos mahirap matarok eh. Mahirap yan maintindihan ng isang tao. Kaya kung talagang tayo ay nasa Diyos, mararamdaman mo rin ito na kahit masama ang isang tao, kaya mo siyang gawa ng mabuti. Dahil meron kang pag-ibig na galing sa Diyos. At hindi mo yon maiintindihan kasi hindi naman lahat ng bagay kayang daanin sa unawa. Okay? Kasi kung lahat naiintindihan mo, para saan pa yung parang yung sinasabi ni Paul, hindi matarok yung kanyang kabutihan, yung kanyang goodness, yung kanyang pag-ibig, hindi kayang isiksik sa ating hunawa. Ganon siya kalawak. Okay, so yan yung mga natalakay natin nung Sunday. So ngayon, mayroon pang 3 naiiwan. So, number 5 sa ating listahan,
Do your best to discipline yourself. Yan. Do your best to discipline yourself. So, baka nahulog yung mga tamtak dyan. Yan. So, do your best to discipline yourself. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 9. Yan. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang 25. So let us read 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang 25. Sabi po dito sa 1 Corinthians 9:24 hanggang 25. Ito. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit di isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hanggang 27. Hanggang 27. 27. Sabi po dito sa 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So, ang sabi diyan ang sabi ni Paul, tayo na mga Kristiyano, inihalin tulad niya tayo sa isang manlalaro. At ayon sa kanya, bilang isang manlalaro, sa verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina. Okay? Yung, hindi ko alam kung anong pangalan ng pinakamabilis tumakbo na tao, yung nag-champion sa, kilala niyo ba yun? Ha? Si Bolt ba yun? Meron siyang sinabi, I run for, kung di ako nagkakamali, i-correct niyo lang ako, tumakbo siya ng 3 minutes, pero nag-practice siya ng 3 years. Kung di ako nagkakamali, yun yung sabi niya. I practice for 3 years to run for 3 minutes. Yun. So, I don't know kung yun yung exactly na time. Basta pero yung 3 years, yun tama yun. Sigurado ako natatandaan ko yun. Pero yung amount of time, hindi ko sure kung yun yung sabi niya. But the idea is, ilang taon tumakbo siya ng ilang minuto lang. So, i-check nyo na lang. Mag-fact check na lang siguro kayo. Baka may mag-bash eh. So, mag-fact check na lang kayo. Basta ang sabi niya, for 3 years, nag-practice siya. Dinisiplina niya ang kanyang sarili para lang tumakbo sa napakaikling oras. Yan. So, meron naman mga tao, hinahambing nila yung tawag sa kung saan bumangga yung Titanic. Iceberg, di ba? Madalas, since na-discover na kung gaano yung kalaki, yung tip nung iceberg doon sa dagat, konti lang yung makikita mo. Sabi nga nila, mga less than 10% lang yung talagang makikita mo. Pero kapag umilalim ka, nandun yung more than 90% pa nung itsura. So talagang napakalaki sa ilalim, pero sa taas, napakaliit. So madalas, hinahalin tulad yun sa mga meme, di ba, na ito yung portion ng pagpapractice, hindi ka nakikita, invisible, di ba? Yung mga hardship, kaya sabi nila, grabe, hanggaling, paano mo na yan? Paano ka nakatakbo ng mabilis? Gusto ko rin maging kagaya mo. So, madaling sabihin yun, pero yung amount
of discipline na kanyang ginawa sa kanyang sarili, doon hindi masyadong doon yung mga gusto. Hinahangaan ka lang o humahanga lang tayo sa mga taong ganun, pero nakaka-inspired yung kanilang hardship, pero challenging na gayahin mo yung kanilang hardship dahil more than 90% ng nakikita natin sa kanila na parang napakagaling nila, napakabilis nila, na ang galing tumugtog, 'di ba? Ang galing magsalita, ang galing magturo. Yun yung nakikita eh. Kumbaga yung sa tip ng iceberg, yun lang yung nakikita. Pero yung hindi mo nakikita, yung hardship behind. 'Di ba? Yung amount of time ng pagdidisiplina sa sarili na walang nakakakita sa'yo. So, since walang nakakakita sa'yo, no one can appreciate you. Na-appreciate lang nila yung mga success, yung mga manifestation ng mga paghihirap, pero yung mga hindi na nila nakikita na mga pwede nating ginagawang pagdidisiplina, okay, sa part ng manlalaro, mostly neglected yon. Okay? Ngayon, ang sabi ni Paul, walang manlalaro, sabi niya, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. 'Di ba? So, they train themselves, they discipline themselves, okay? Hindi sila kumakain ng kung ano-ano, dinidisiplina nila yung kanilang katawan sa pagkain at sa time, sa social, sa kahit saan, okay? Para makamit nila yung isang mahalagang reward na iniisip nila, na kung saan ang sabi ng Biblia, panandalian lamang. So, ang sinasabi dito ni Paul, magkaroon din tayo ng ganitong klaseng eagerness. Okay? Yamang yung reward na nasa atin, hindi naman siya masasabing panandalian eh. Yung reward, okay? So, ano ba yung reward natin? Tingnan natin dito sa Philippians chapter 3. Verse 13 hanggang 14. Sa Pilipos chapter 3, verse 13 hanggang 14. Sabi po dito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ayon. Ang sabi ni Paul, yung gantimpala na yon, yun yung buhay na nasa langit. Okay? Yan din yung pangako sa atin ayon sa 1 John chapter 2 verse 25 ba yun? Check mo nga. Sa 1 John chapter 2 verse 25. This is the promise, eternal life. 'Di ba? So, ang sabi ni Paul, tinuturo niya sa atin, siya, nagpupunyagi siya, naghihirap siya, dinidisiplina niya ang kanyang sarili, at nagpapatuloy siya, nililimot niya ang nakaraan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Kaya pagka meron kang ginogol, mamomotivate kang mag-discipline ng iyong sarili. Alam niyo ang problema, pagka hindi mo pinupursu o hindi mo tinitingnan ito as a reward. Kasi tinuturo dito yung the way mo tingnan yung hinaharap. Ano ba yung nasa hinaharap natin? Yung buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Bible sa Colossus chapter 3. Sa Colossus chapter 3 verse 1 hanggang 3. Basahin nga natin 'yon sa Colossus chapter 3 verse 1 hanggang 3. Sabi po dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos.
ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, nakasama ni Kristo. Ayun. So, ang sabi ni Paul, again, si Paul pa rin ang nagsasalita diyan, isaisip ninyo yung mga bagay na panlangit. Amen? Doon daw natin ituon yung ating isipan sa mga bagay na nasa langit. Dahil kung yun, hindi natin magagawa as a Christian, hindi ka mamomotivate na gumawa ng mga isang klaseng like pagdidisiplina o pagpapahirap sa katawan para sigurado mong makuha yon. Okay? Kung titingnan natin as a reward. Amen? So, para malinaw, hindi naman to sinasabi na wala kang katiyakan sa kaligtasan. Ang sinasabi lang, you need to discipline yourself para hindi ka mawala sa daan o sa daanan. Kasi yung parang ano yan eh, meron tayong dinadaanan papunta doon sa buhay. Para hindi ka doon lumabas, hindi ka yung sinasabi sa Kawikaan chapter 4 verse yung sa dulong talata 27 yata yun na huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Diretso lang, palayo sa kasamaan. So, yun ay direction. Sinasabi kung saan lang tayo dapat dedireksyon. Kumbaga, dire-diretso lang tayo. Sa Lucas chapter 9, kung di ako nagkakamali doon sa dulong verse, mayroon dong sinabi, ang nag-aararong palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa akin. O hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tama ba yung talata? Pakibasa nga. Sabi po dito, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsisimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayun. So, kailangan dito matinding focus. Okay? Hindi sa sinasabi natin o sa tinuturo ko na wala tayong assurance of salvation, kaya kailangan mong trabahuhin through disciplining yourself. No. So, sigurado na doon. Sigurado na yung ating kaligtasan. Ang tinitiyak lang sa atin ni Pablo, huwag masayang yung ating tinanggap. Kasi nandun na eh. Sigurado na eh. Ang kailangan mo na lang gawin, puntahan. Yun na lang ang kailangan natin gawin. Kailangan matiyak natin, i-make sure natin na makarating tayo doon. Okay? So, ano ang pinagkaiba nito sa mga taong walang assurance? Ito yung difference. Yung mga taong walang assurance o yung mga taong technically hindi pa tinatanggap si Jesus Christ, pwede rin nilang gawin yung disiplina. Pwede rin. Pero since hindi pa sila ligtas, wala silang katiyakan ng kaligtasan, kahit anong gawin nila, hindi sila makakarating doon. Kumbaga, magaling kang manlalaro, dinidisiplina mo ang sarili mo. Ang problema lang, hindi ka sumali sa competition. Pero gusto mo ding tumakbo, gusto mo ding sumali, o gusto mo ding mag-join. Kaya nga lang, hindi ka qualified dahil hindi ka kasali doon. So kahit ikaw pa yung pinakamagaling, hindi mo makukuha yung reward. Ang makakakuha lang ng reward is yung mga nagpalista, yung mga nag-apply. Okay? So yun yung difference. Nagigets nyo? Tayo, tinanggap natin si Christ. Okay? Tinanggap natin si Christ. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Kailangan natin magsumikap sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa ating sarili para matiyak natin na makarating tayo doon sa reward. Kaya ang sabi ni Paul, hindi siya sumusuntok sa buwan. Yung kanyang paglilingkod sa Diyos, yung pagkatawag sa kanya ng Diyos, hindi ito suntok sa buwan. Okay? Ayaw niya, make sure niya na hindi ito suntok sa buwan. Ano ba yung sinasabing suntok sa buwan? Kapag sinasabi kasing suntok sa buwan, yung sayang. Okay? Kasi imposible mo naman masuntok yun eh. Di ba? Yung buwan. So, hindi mo matatamaan yun dahil ang layo-layo yung dalawa. Ang layo ng distansya. So, ibig sabihin, imposible. So, ibig sabihin,
kapag suntok sa buwan ng ginagawa mo, naghihirap ka sa mga imposibleng bagay. Okay? Ang tao, imposible naman talaga ang tao makapasok sa langit. So para hindi maging suntok sa buwan, kailangan meron kang Kristo. Okay? Dahil si Kristo, siya yung nagpapagindapat sa atin. So dahil kay Kristo, kasali tayo sa paligsahan. Okay? Kasali tayo sa mga takbuhin. Kasi ang Diyos ang naglagay sa atin ng takbuhin na yan. Okay? Ang Diyos ang naglagay sa atin ng takbuhin na yan. Tingnan natin dito sa Hebrew chapter 12, verse 1. Sa Hebrew chapter 12, verse 1. Sabi po dito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Ayun, ang sabi rito, buon tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Okay? So, ang Diyos, nilagay niya tayo sa ganyang takbuhin. Kaya ang sabi niya, para makatakbo tayo ng maayos, sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya na nakasalalay ang ating pananampalataya sa simula hanggang sa wakas. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. So, doon sa takbuhin, maging si Christ, nalagay din siya sa takbuhin. At ang takbuhin tinutukoy niya para kay Kristo is yung kanyang mission, bakit siya bumaba dito sa lupa. Kailangan niyang tapusin. So, same thing din sa atin. Yung kalooban ng Diyos na kailangan nating tapusin. Yung kailangan nating gawin. Yun yung ating takbuhin. Okay? Na kumbaga sa paligsahan, para ka nakikipagpaligsahan, kailangan mong tapusin para makuha mo yung reward. Okay? So tayo ng mga Kristiyano, para matapos natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Okay? Kailangan disiplinahin natin ang ating sarili. Okay? So, yun yung sabi ng 1 Corinthians chapter 9. Yung binasa natin kanina. Disiplinahin natin ang ating sarili dahil walang manlalaro, ang sabi niya, na nagkakamit ng isang gantimpala na panandalian lang, maliban na disiplinahin niya ang kanyang sarili. Dahil kung hindi niya didisiplinahin ang kanyang sarili, hindi siya magte-training, hindi siya tatagal. Kasi, ang pagte-training, nagpo-produce yan sa atin ng endurance at perseverance para makatagal ka doon sa hirap. Kasi, madaling tumakbo eh. Di ba yung si Bolt ba yun? Madaling tumakbo eh. Pero kung hindi ka nagte-training, siguro, wala pa dyan sa baba ng school dyan sa Mabuhay. Hihingalin na tayo eh. Hindi man lang makarating ng pantok eh. Hihingalin na eh. So para magkaroon ka ng endurance, kailangan mag-training ka. Alam nyo ba ang training ng isang Kristiyano? Ang training ng isang Kristiyano ay yung 1 Timothy chapter 4, verse 8. Okay? 1 Timothy chapter 4, verse 8. So, pakinggan nyo yan. Pakibasa, 1 Timothy chapter 4, verse 8. Sabi po dito, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito. Buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Ayun. So, ang sabi diyan sa 1 Timothy chapter 4, verse 8, sa pagsasanay sa katawan ay may pakinabang. Right? Kagaya ng sinasabi ni Paul, disiplinahin mo sarili mo, magsanay ka. Meron kang pakinabang. Ano yon? Pwede mo makuha yung reward. Okay? Pero, ang sinasabi niya ay sa pagsasanay sa spiritual. Ang sabi sa English, but spiritual exercise is valuable in every way. So yung physical exercise has some value. Meron din naman pakinabang yung physical.
Kasi ang sabi ni Paul, kapag ka nagsanay ka sa iyong katawan, may pakinabang yan sa mga reward na panandalian. Ano yun? Gaganda yung katawan mo. Magiging sexy ka kung babae ka, magiging macho ka kung lalaki ka. 'Di ba? Maraming ma-inlove sa'yo. Baka maging modelo ka pa. 'Di ba? Magiging crush ka ng bayan. O kaya, ang daming pwedeng mangyari pagka nagdidisiplina ka sa iyong katawan. Pero ang sabi ng Biblia, may pagsasanay din sa spiritual. May pagsasanay din. Ang sabi niya, but spiritual exercise is valuable in every way because it promises life. Okay? So, gaya ng mga nabasa natin kaninang talata, yung reward, yun yung buhay. And that is the promise of God. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yan, yun yung pagsusumikapan mo na makamit. Pagsusumikapan mo na makamit. Okay? Yun yung reward ng Lord sa atin Yung buhay na walang hanggan, doon tayo gustong dalhin ng Lord sa buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yan, in essence, yan ay si Kristo. Kaya nga, ang sabi ni Paul, hindi siya sumusuntok sa buwan. Dinidisiplina niya ang kanyang sarili, nagpapatuloy siya, nililimot niya ang mga nakaraan at nagpapatuloy siya. Okay? Hindi siya sumusuntok sa buwan upang kamtan niya yung inilagay sa kanyang reward. Yun ay si Kristo. Okay? At sinasabi niya na magkaroon din tayo ng ganong klaseng mindset. At ang uri ng pagdidisiplina na kailangan natin is yung kabanalan. Yung kabanalan. Kaya, wag nating sabihin natin, nanggap natin ngayon si Christ, magbabago ka. You need to train yourself para makapagbago ka rin. Kasi ini-exercise yan. Hindi yan kusang darating. Okay? Hindi yan kusang darating. Nandun yung desire. Magkakaroon ka ng desire. Di ba ang sabi ng Bible? God is working in you both in desire and to do the will of God. Okay? Binibigyan kanya ng desire at kakayahan upang gawin ang kanyang kalooban. So, nagtatrabaho ang Diyos, binibigyan kanya ng desire. Pero yung desire, mawawalan nyo ng silbi kung hindi natin gagawin ngayon kung ano yung ating gustong gawin. Okay? Dahil, halimbawa, gusto mong makatapos sa pag-aaral. Di ba? Matinding desire. Anong gagawin mo? Hihintayin mo na lang makatapos ka, mag-graduation, tapos hintayin mo na lang yung diploma. Di ba? Hindi naman ganun. May gagawin ka. Ano yon? Dahil sa tindi ng desire mo na makatapos sa pag-aaral, gusto mong mag-aral ngayon. So kahit pahirap siya sa katawan, kahit mahirap siya, pero dahil nandun yung kagustuhan mo na makatapos sa pag-aaral, mag-aaral ka kahit mahirap. Magpupuyat ka. Okay? Gagastos ka. 'Di ba? Ngayon sa nakikita ko, marami yata na i-stress ng mga estudyante. Pero pag yung desire na wala, ang madaling solusyon huminto Madaling solusyon 'yun, huminto Sabi nga yung biro-biro nga ako nga minsan kung gusto mong matapos sa yung pag-aaral mo, mag-asawa ka na. Sigurado tapos ang pag-aaral mo. Pero siyempre, gagawin nyo ba yun? Mamaya, gawin nyo yun, ha? So, tapusin nyo pag-aaral nyo. Magandang hangarin yan. Amen? So, yun din ay katotohanan sa ating spiritual. Kung gusto mong maging makadiyos, you need to train yourself right now. Kailangan, ngayon pa lang, disiplinahin mo na ang sarili mo. Ngayon pa lang. Hindi mo yan sisimulan bukas, hindi mo yan sisimulan sa isang araw o kahit kung meron kang time, sisimulan mo yan ngayon. Dahil gusto mong magkaroon ng endurance para tumagal ka sa anumang possible hardship, possible na persecution o mga kahirapan sa usaping pananampalataya mo, okay, para makatagal ka sa mga kahirapang darating in the future. Kasi ang buhay Kristiyano hindi laging parang smooth. Okay? Ang sabi ng Bible, dinadaan tayo sa apoy para yung ating pananampalataya ay lalong maging pure, para lalong maging malinis. So, ang sabi din ni Pedro patungkol dyan, wag nating
ituring na kakaiba o magugulat tayo kapag may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Pero kung hindi mo piniprepare ang sarili mo sa mga bagay na ganon, magugulat ka, baka bitawan mo yung pananampalataya mo dahil hindi ka sanay na ang mananampalataya pala dumadaan din sa mga matitinding pagsubok at hirap sa buhay. Okay? Kaya kapag ang mindset natin, ang pananampalataya, daan para mag-prosper ka, daan para makakuha ka ng mga bagay na material o pagpalain ka ng Diyos sa anumang paraan, mamamali ka dahil kapag baliktad nangyari, madi-disappoint ka at mas madaling umalis sa pananampalataya dahil sasabihin mo, di naman effective yung sinasabi nila. Okay? So, mahirap yon. Ang pananampalataya, dadaan sa mga persecution. Kaya dapat wala pa yon, i-ready mo na ang sarili mo. So right now, mag-develop ka na ng endurance para makapag-persevere ka sa kahirapan ng isang mananampalataya na darating in the future. So sanayin natin. Ang sabi ng Bible, kailangan mag-undergo tayo ng exercise sa spiritual. At pagdating dyan, malaking tulong ang mga church. Dahil tinawag ng Diyos ang church para i-train ang mga mananampalataya to prepare them for good works. To prepare them for good works. At ang material na gagamitin ay syempre walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? So kaya ang Christian o ang Kristiyano kailangan nagsasanay. Tinitrain. Okay? So kailangan dyan meron kang talagang desire kagaya ni Paul. Katulad ng desire ng isang manlalaro. Gusto niya makuha yung reward. Kaya siya mismo, isa-subject niya ang kanyang sarili for discipline. Okay? Kailangan nating disiplinahin ang ating sarili. Isang paraan ng pagdidisiplina sa ating sarili is yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 4. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Sabi po dito, ang isang kawal ay hindi nagiging sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Ayan, pagdating sa verse 5, hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa halituntunin. So ano yung mga makikita natin dito? Sa usaping disiplina, kailangan hindi ka gagawa ng anumang bagay na walang kinalaman sa pagiging Kristiyano. Yon. Kapag dinidisiplina mo ang sarili mo, huwag kang gagawa ng anumang bagay o pilitin mong huwag gumawa dahil nagdidisiplin ka eh. Kailangan mag-isip ka, may kinalaman ba to sa pagiging Kristiyano? May kinalaman ba to sa kabanalan? May kinalaman ba to sa katuwiran? Isipin mo. Ngayon, kung ang judgment mo, wala yung kinalaman, huwag mong gawin. Simple as that. Pero, battle yon. Bakit? Discipline yun eh. Ang sabi ng Bible, ang isang kawal ay hindi dapat niya ginagawa yung isang bagay na walang kinalaman sa kanyang pagiging kawal. So, yun yung katotohanan din para sa atin. If you are a Christian, huwag kang gagawa ng anumang bagay na walang kinalaman sa pagiging Kristiyano. So, that's how you discipline yourself. That's how you discipline yourself. At yung kanina, yung talagang focus, dapat nakafocus tayo. Dinidisiplina mo sarili mo, dapat nakafocus ka doon sa promise ng Lord. At ang sabi pa dito, ang manlalaro ay ginagantimpalaan kung naglalaro siya ayon sa alituntunin. So, isang bagay na makikita natin dito, how you discipline yourself, kailangan sumunod ka by the rules. Sumunod ka sa regulation, sumunod ka sa rules. So, kailangan sumunod ka sa mga utos ni Kristo. Huwag kang lalabas sa mga commandment ng Panginoon. Huwag tayong lalampas sa isinet ng standard ng salita ng Diyos. Okay? Kagaya ng sinasabi ni Paul, dito sa, I think, nasa 2 Corinthians yun, chapter 10, hindi siya lumalampas, ang sabi niya, ayon sa verse 14, ang sabi rito, 2 Corinthians 10:14, hindi kami lumalampas sa hangganang hindi kami lumalampas sa hangganang iyon, gayon kami ang unang pumunta riyan. Hindi kami lumampas sa mga hangganan sa pamamagitan ng pagyayabang sa pinaghirapan ng iba. So, ang sabi ni Paul, hindi sila lumalampas sa hangganan na isinet sa kanila ng Diyos
Kapag sinabi, hanggang dyan lang kayo sa lugar na yan, hanggang doon lang sila, hindi sila lalampas doon. So same thing din. Okay? Ang sabi nga ng Job chapter 38, meron doon talata na nagsasabi, ang dagat sumusunod sa Diyos. Bakit? Hindi sila lumalampas sa dalampasigan. Okay? They respect yung God's limitation. Nire-respect nila yung limitation, yung limit na nilagay ng Lord sa kanila. Same thing din sa atin. Sa lahat ng bagay na kinreate ng Lord, may limit. Di ba? Ang insekto, hindi siya pwedeng kumain ng aso. Hindi yung kasya sa kanya. Di ba? Kasi maliit lang yung kanyang, ang liit nun eh. So may limit lang siya. Yung mga, mas maliliit pa sa kanya. Yun lang ang kaya niyang kainin. So sa lahat ng kinreate ng Lord, even sa atin, meron tayong mga limitations. At tayo na mga tao, ang limitation natin, makikita natin sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi lahat maaari nating gawin. Okay? Ang tao kasi, ang kanyang freedom, gawin niya lahat ng gusto niya. Pero hindi po pwedeng ganon. Kung gusto natin pumunta sa langit, hindi po pwedeng lahat ng gusto natin, gagawin natin. Dahil hindi ganon yung pagpasok sa langit. Ang pagpasok sa langit, pahirap nga sa katawan eh. Ang pagpasok sa langit, lalayo ka sa masama. Gagawin mo ang mabuti, gagawin mo ang dapat, kahit mahirap sa katawan. So, discipline. Okay? So, yan. Nasa pang 5 puntos pa lang tayo. So, discipline. So, okay na siguro na, no? Discipline. Medyo na pahaba na dun. So, yung pang-anim natin, yung pang-5, do your best to discipline yourself. Yung pang-anim natin, do your best at serving God. Yon. Do your best, naglilingkod ka sa Diyos, gawin mo yung best. Do your best. Huwag tayong titigil, sabi nga ng Bible we are saved to serve the living God, di ba? Hebrew 9:14. Yun yung sabi doon. Pero dito sa talata natin, Colossians chapter 1, verse 24. Let us read Colossians 1:24. Sige. Sabi po dito, gagalak ako alang-alang sa iyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang... Ayon, ang paglilingkod natin sa Diyos ay pakikibahagi natin sa gusto pang mangyari ni Kristo para sa kanyang iglesia. Okay? So, in essence, nagsaserve tayo sa Lord dahil si Kristo meron pa siyang ginagawa at tayo yung kanyang katawan. Siya yung ulo. So, naglilingkod tayo para ma-fulfill yung kanyang gustong mangyari dito sa mundo. Okay? So, tayo yung kanyang katawan, yung kanyang iglesia. Kaya ang sabi ni Paul, nagagalak siya sa kanyang paghihirap alang-alang sa atin o sa mga Kristiyano noong hunang panahon. Sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Okay? So, si Kristo ang may gusto na lahat ng tao ay maligtas, maipangaral ang kanyang mga salita, at ang ginagawa natin, nakikibahagi tayo based on gift o anumang kakayanan na pwede nating magawa at suporta na pwede nating mahitulong sa kanyang iglesia. Kaya sa church, nagsiserve tayo na may layunin. Okay? Ang layunin natin is yung layunin ni Christ. Yung kanyang layunin. Kaya sa bawat simbahan, meron niyang mga vision at sana sa lahat ng mga vision is yun yung vision ni Christ. Okay? Ang gusto ni Christ, ipahayag ang kanyang mga salita sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Wala yang pinipiling panahon, ipahayag natin, makibahagi tayo sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita. We must disciple, we must train our brethren until na magkaroon sila ng confident kakayahan na makapaglingkod din sa Diyos. Nagagawa natin ngayon, so i-share natin sa mga kapatid natin na ma-strengthen yung kanilang pananampalataya para maging sila din, maging able din sila na makapaglingkod sa Lord. Okay? At hindi lang yon, yung magpa-participate tayo sa kahit na anong paraan na maisip natin sa wisdom ng Lord para maipangaral natin ang kanyang mga salita. So dapat nagpa-participate tayo. Kagaya ng yung simpleng pag-share
ng mga nilalive natin, napakalaking tulong nun dahil nag-share tayo ng salita ng Diyos. Okay? So kailangan ipangalat natin yan through social media o ano man yung access na pwedeng meron tayo physically, like may mga kaibigan natin, nanay natin, tatay natin. So we must share the gospel sa kanila sa anumang paraang maisip natin. Ipangaral natin, o kaya kung hindi sila maniwala sa atin, pakita natin. Ganun lang naman yun eh. Ayaw nilang maniwala sa iyong sinasabi, di pakita mo kung ano yung gospel. O, para maniwala sila, para makita nila, hindi in vain yung inyong pananampalataya. Hindi sayang yung pagsisimba. Hindi sayang yung pananampalatayang tinataglay nyo ngayon. Dahil makikita ng nanay nyo, ng tatay nyo, ng mga kapitbahay, kung gaano kaganda yung faith na meron tayo. Okay? So, hindi man natin kayang i-explain sa kanila verbally, at least ma-explain mo man lang through your action. Okay? At yun yung pinakamaganda. So, kaya, yung pag-serve natin sa Lord, yun yung pinaka-vision nun. Yun yung reason bakit tayo nagsaserve, dahil may gustong gawin si Christ. At nakikibahagi tayo sa church dahil yun yung kanyang katawan. At yung church dapat nag-act based on sa will ni Christ. Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung pinapagawa niya? Ano ba yung function natin as a church sa ating sa ating society? Ano ba yung function ng church? So we must know. So para malaman natin, we must know the will of Christ, the will of God. Paano? We need to pray and we need to submit our body, offer our body as a living sacrifice. Okay? At wag tayong makipag-compromise sa mundong ito that we may know the will of God. Okay? At manalangin tayo ng manalangin. Sabi nga ng isang mangangaral, paano mo ba makikilala ang isang tao? Paano mo malalaman yung kanyang idea, yung kanyang kaparaanan, yung kanyang way of life? Paano mo makikilala ang isang tao na deeply? Spend time sa kanya. Kaya kung sino yung taong pinag-i-spendan nyo ng time, mag-ingat din kayo, no? Kung sino yung taong pinag-i-spendan nyo ng time, natural na talaga makikilala mo siya. At the more na nakikilala mo siya, the more kayong nagkakaroon ng intimacy. So kung ayaw mong mahulog sa tukso, do not develop intimacy kung nakakakita ka ng danger. Dahil yun ay natural. Okay? Pero yun, mas dapat gamitin natin yun sa Diyos. Develop intimacy with God. Paano? Pray. Pray a lot. Lagi kang mag-pray. Lagi kang mag-read ng iyong Bible. Develop intimacy with God. How? Spend more time with God. Develop intimacy. Kung nagagawa mo sa tao, kahit sa mga maling tao, dapat lalo gawin natin sa Diyos. Dahil kung sa tao nga, pag na-develop yung intimacy, baka nga maging kayo pa eh. Diba? Baka nga maging kayo pa eh. Kahit nga lalaki at lalaki ngayon, nagkakagustuhan eh. Yung pa kahit lalaki at babae. Lagi nyo gusto magkasama, talaga magiging kayo. Hindi nyo mapipigilan yan. Nagde-develop kayo ng intimacy. Bakit? Lagi kayo nag-i-spend ng time sa inyong sarili. So doon pala makikita mo yung katotohanan na yun ay natural sa isang tao. So how much more sa Lord? Ang sinasabi ko lang, nagagawa natin sa tao, gawin natin sa Diyos. Mag-spend tayo ng mas maraming time sa ating Panginoon para lalo kang ma-inlove sa Kanya at lalo mong malaman yung Kanyang kalooban, ano yung Kanyang kaparaanan. Dahil yun yung way para makilala mo si Lord. Spend time with Him. Okay? Read your Bible and pray. Diba? So, gas-gas na pananalita dahil mula pa pagkabata pa tayo, alam na natin yan. Pero, that's how it works. Okay? At lalo na kung gagawin pa natin, madalas. Okay? So, do your best at serving God. Maganda yung pagka nagsaserve tayo kay Lord, alam mo yung Kanyang pinapagawa sa'yo. Okay? Alam mo yung Kanyang pinapagawa. So, yan. And last, ito yung ating pampito. Do your best in listening the Word of God. Do your best in listening the Word of God. Okay? Hebrew chapter 4. Yan. So, uwi tayo sa Hebrew chapter 4, verse 2. Hebrew chapter 4, verse 2. Sabi po dito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig.
dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Mm. Kaya alam nyo, ang gospel nag-exist na sa Old Testament pa lang. Meron kasi, kala nung iba, ang gospel nag-start sa New Testament. No, sa Old Testament pa lang nag-start na ang gospel. Sabi ng Biblia, tulad nila. Sino? Yung Israel. Nung naglalakbay pa lang sila sa Egypt. Doon pa lang sa Egypt, napakinggan na nila ang gospel. Napakinggan na nila. Pero, the problem is, hindi nila tinanggap ng may pananampalataya. So, napakinggan lang nila, pero hindi sila nakinabang sa kanilang napakinggan. So, that's the problem. At yung failure nila, pwedeng mangyari din sa atin ngayon. Naririnig mo ang salita ng Diyos ngayon, pero pwede ka ding hindi makinabang sa salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Kung hindi mo ito tatanggapin ng may pananampalataya. Ang sabi pa nga sa verse 6, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain nang napakinggan nila dahil hindi sila sumampalataya dito. Okay? So kaya, ang pinakamaganda dyan, every time na tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, ano ang gagawin natin kapag tayo ay makakarinig ng salita ng Diyos? Maniwala ka. Pakinggan mo. Okay? Maniwala ka. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos with faith. Okay? Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Believe it, receive it, and apply it. Okay? So, hindi yun pwedeng paghiwalay-hiwalayin eh. Yung paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Pakinggan mo muna. Kasi doon naman nag-start, di ba? Faith cometh by hearing. Okay? So, pagkatapos mong napakinggan, magkakaroon ka ng faith. Magkakaroon ka ng faith because tinanggap mo. Tinanggap mo by faith. Okay? So, nade-develop sa'yo yung pananampalataya. Ano ba yung sinasabing tinanggap mo by faith? In essence, ganito yon. Tinanggap mo by faith dahil hindi mo naman na-witness yung nangyari 2,000 years ago. Si Jesus Christ. Hindi natin na-witness na siya'y namatay at siya'y muling nabuhay. Hindi natin na-witness yon. So, papaano ka naniniwala? Papaano ka nakakatiyak na talagang totoo yon? Naniniwala ka kahit hindi mo nakita dahil sinasabi ng kanyang mga salita at sinasabi ng mga eyewitness ni Jesus, yung kanyang mga disipulo, at namatay sila, kakapangaral na si Jesus ay nabuhay. Lahat sila yung kanyang mga disipulo, maliban kay Judas syempre, namatay sila, kakapangaral. Bakit ka naman magpapakamatay sa isang paniniwala na hindi totoo? Di ba? Kasi nung unang panahon, ang valid na ebidensya is eyewitness. Kasi noon, wala pa namang mga technology na hindi gaya natin ngayon. Pwede mong patunayan yung tao na talagang namatay. Di ba? Gamit yung mga technology yung meron tayo ngayon. Pero nung unang panahon, ang tinatanggap na mga evidence is yung eyewitness. Kaya nga, usong-uso nung unang panahon, basta mapatunayan ng 2 hanggang 3 saksi, kulong ka na. Okay? Dahil ang solid evidence that day is yung eyewitness. At ang sabi ni Christ kay Tomas, 'di ba? Kung matatandaan niyo si Tomas, sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala kasi nagpakita si Jesus sa mga disciple maliban kay Tomas kinuwento naman itong mga disipulo kay Jesus o kay Tomas. Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Kailangan makita ako sa aking mga mata. Okay? Kaya ang sabi niya, dito sa John chapter 20, verse 26, makalipas ang 1 linggo, muling nagtipon sa loob ng bahay ang mga alagad. At kasama na nila si Tomas, kasi nung una hindi nila kasama si Tomas Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan. Si Jesus, the way siya pumasok, tumagos lang siya sa pader. Okay? Tumagos lang siya. Hindi binuksan yung pinto dahil nakasara Pero, como glorified body na siya, pumasok siya. Okay? Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil sa nakita mo ko? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. So mas mapalad yung mga sa ating panahon na hindi mo nakita 2,000 years ago na si Jesus ay namatay,
So, madaling paniwalaan yung namatay eh. Ang mahirap paniwalaan yung nabuhay. Dahil maraming tao ngayon, skeptical patungkol doon. Gusto nila patunay. 'Di ba? Pero ang sabi ni Jesus, kung maniniwala ka kahit hindi mo nakakita, yun yung magiging pinaka-solid na basihan kung bakit ka sumasampalataya. Ang solid na reason bakit ka sumasampalataya ay iisang rason. Ano yon? Nabuhay si Jesus. At totoo yun. Di ba? Kung hindi siya nabuhay, kung babasahin niyo yung context ng 1 Corinthians chapter 15, yung buong chapter na yon, kung si Jesus ay hindi nabuhay, walang silbi yung ating pananampalataya. Ang nagbibigay ng bigat o ng value, ng matinding value sa ating faith is yung totoong nabuhay si Jesus. Dahil kung yun hindi natin kayang paniwalaan, wala nang silbi ang hanumang pananampalataya natin. Ang sabi ni Pablo, lalabas na sila ay sinungaling. Okay? Yung pinapangaral ng mga propeta, sabi niya, lalabas na kami pa ay mga sinungaling. Bakit? Hindi naman totoong nabuhay si Jesus eh, pero ang totoo nabuhay siya. Kaya handa silang mamatay sa kanilang pinaniniwalaang totoo. Bakit pinersecute ang mga Kristiyano nung unang panahon? Doon pa lang eh, pag-iisipan lang natin eh, bakit handa silang mamatay sa katotohanan na yan? Kasi totoo yun, si Jesus namatay. At ang pumatay sa kanila, doon sa mga taong naniniwala kay Jesus, yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Okay? Pero yung mga naniniwala na si Jesus ay hindi namatay, bakit willing silang i-give up ang kanilang buhay para sa kanilang paniniwala? Di ba? So pag-isipan nyo yun. Bakit? Dahil yun yung kanilang na-witness. Na-witness nila si Jesus muling nabuhay. Nagpakita si Jesus sa kanila for 40 days at nakasama pa nila si Jesus after na si Jesus ay muling nabuhay. Okay? Kaya doon, sumasampalataya tayo. Yun yung sinasabi na kapag narinig mo ang salita ng Diyos, sumampalataya ka. Kahit hindi mo nakita, sumampalataya ka. Bakit? Totoo namang nangyari yun eh. At kapag sumampalataya ka, mararanasan mo rin yung pagbabago sa buhay mo eh. Bakit ka nagbago? Dahil totoo yung pananampalataya mo. Okay? Dahil totoo yung sinasampalatayanan natin. Nasa atin si Jesus, nasa atin yung kanyang espiritu. At kumikilos siya sa atin, binabago niya tayo every day. Okay? At ngayon, willing tayong kahit medyo mahirapan, sa ngalan ng ating pinapaniwalaan, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Okay? So, yan. Do your best to listen the Word of God. So, si Kristo, yung kanyang mga salita, ipinangaral niya sa atin. Huwag natin itong aksayahin. Sundin natin. Tatlo yan, ano? Pakikinig, pagtanggap, at pag-a-apply. So, wag lang matapos sa pakikinig dahil magiging problematic yon. Doon sa binasa natin, Hebrews chapter 4, verse 2 at 6, pinakinggan lang nila yung mabuting balita, pero hindi nila napakinabangan yung salita ng Diyos sa kanilang napakinggan. At baka maging ganun din tayo, nakikinig nga tayo, andito tayo, pero who knows kung sino nag-a-apply nito. So, it's up to us. Amen? It's up to us. Pero syempre, i-encourage natin ang bawat isa. Makinig tayo at paniwalaan natin yung ating mga napapakinggan. Ibig sabihin, sampalatayanan natin yung ating mga napapakinggan at higit sa lahat, i-apply natin yung ating mga napapakinggan. So yan yung gagawin natin para tayo ay makapasok sa rest ng ating Panginoon. We must do our best. Number 1, we must do our best to keep the Word of God in our heart. Number 2, do your best to obey Christ. Number 3, do your best to keep your faith until the end. Number 4, do your best at loving others. Number 5, do your best to discipline yourself. Number 6, do your best at serving God. And last, do your best in listening the Word. So yan ang salita ng Diyos at tayo lahat